Mabasa kini sa Sahih Bukhari, Volume 4, Book 56, Virtues and Merits of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companion. This is hadith number 670. Nagahisgot kini mga kapatid sa tatlong mga tao. Ang una ay may leprosy. Ang pangalawa ay kalbo, kagaya sa akin, kalbo. Okay? At ang pangatlo ay bulag. Bulag. Sa Bisaya, buta. Okay? Sa English, blind. Ang dua ka mata, ang dalawang mata, hindi siya makakita. Ang nangyayari mga kapatid, pumunta ang anghel doon sa utos ng Allah at kilala bilang tao sa appearance ng look like human being, the appearance of human being, ang anghel. At lumapit sa isang taong may leprosy at sinabihan, ano ba ang minimithi mo sa buhay? Pangarap mo sa buhay. Sabi niya, pangarap ko talaga, mawala lang itong leprosy ko. Dahil alam mo naman, pag may leprosy, iiwanan tayo sa ating mga kaibigan at umiiwas pa sila sa atin. Mga tao, umiiwas, matatakot. Sana naman ay matulungan ako, mawala itong sakit ko. Ginanong sa anghel, hinaplos kanyang kamay at biglang nawala ang kitong, nawala. Bigla. At nagtanong naman ang anghel, ano pa? Ano pa ang gusto mo mangyayari? Ano pang hinihingi mo? Ano pang minimithi mo? Sabi ng may leprosy, sabi niya, sana bigyan ako ng kamilyo. So sa madaling sabi, nangyari, binigyan siya ng kamilyo babae. Tapos pumunta naman ang anghel doon sa kalbo. At nilapitan ang kalbo sa image ng human being at sinabi na, ano bang gusto mo? Sabi niya, sana itong kalbo ko mawala. Malaki palang problema sa iba yung kalbo. No? Ako hindi. Gusto kong kalbo ko eh. Parang sa'yo, mahihiya tayo. Hindi, huwag tayo mahihiya kung kalbo ka. Alhamdulillah, mga kapatid. So, sabi niya, itong pagkakalbo ko, siguro may pangarap pa eh. Gusto siguro mag-asawa ng bata. Kasi kung mag-asawa ka ng bata, tapos kalbo, iiwanan ka. Tatakas sa'yo kung kalbo ka na. Tapos nung gusto mo pa maka-asawa ka ng 18 or 20, kalbo ka na, siyempre iiwanan ka. Siguro may mga tao ng gano'n na gusto, nagwiwig eh. Di ba, nag-BMW? Buhok ay, BMW, buhok mo yung wig. So, sabi galing sa lalim, gano'n na lang ng kalbo niya. Bumalik, buhok. Bumalik, buhok agad. Labong kayo doon. Naayos. Tinanong naman sa anghel, ano pang gusto mo? Sabi niya, sana magkaroon ako ng mga baka. As madaling sabi, nagkaroon siya ng baka at buntis. Yung baka. At pumunta naman ang anghel sa bulang. Hindi makakita. Ano ba ang gusto mo? Tinanong, the same question. Ano gusto mong mangyari? Sabi niya, sana itong pagkabulag ko, mawala ito, makakita lang ako sana. Ito lang pangarap ko. Ginanon sa anghel, ang mata, nakakita bigla. Tapos tinanong naman sa anghel, anong gusto mo? Sabi niya, sana magkaroon ako ng mga tupa. Sheep, ng mga tupa ba? Karnero kung sa Bisaya pa. Binigyan siya, buntis. Okay? Nakalipas ang mga taon, maraming taon, ay dumami na ang may kamilyo, valley full of camels. Ang kato namang mga baka ay valley full of cattle, baka. Ganun din ang mga dami-dami mga tupa. Bumalik ang anghel sa formang pumunta siya doon sa yung may leprosy at nagpakunwari siya, may leprosy din siya, may dalang sakit na leprosy, at humingi ng tulong dahil may biyahe pa siya, may pupuntahan siya malayong lugar at sinabihan na kagaya sa iyo noon, ikaw ay may sakit, leprosy niya, tapos ako ngayon, mayroon naman din ako, lalapit ako sa iyo. Sabihin niya, wala akong sakit ng leprosy at saka itong kayamanan ko ngayon, ito nakita mo mga kamilyo, namana ko ito mula sa aking mga ninuno, sa aking mga parents. Sabi ng anghel, kung gano'n, babalik ka. Kung yan ang sinasabi mo ay babalik ka. Kung hindi mo akuhin, babalik ka sa pinanggalingan mo. Nakatalikod ang anghel. Namatay yung mga hayop niya
At saka bumalik na may sakit siya at walang-wala na rin siya. Pumunta siya na yung may baka at dumami na. The same, nagpakilala siya nga kalbo. Ha? At humingi din siya ng tulong at sinabihan na sana matulungan mo gaya ng pagtulong ng Allah sa iyo. Ikaw noon ay kalbo at ako dahil ngayon ay gusto kong matulungan. Gusto ko pupunta pa ako sa mga malayong lugar. Sabi hindi ako kalbo noon na. At saka itong kayamanan ko ay the same reason of yung previous person. Pumunta naman ang anghel doon sa maraming tupa at sinabihan na ako'y isang bulag. Hihingi ako ng tulong sa iyo. May pupuntahan ako, maawa ka sa akin, nagmakaawa ang bulag. Pero hindi alam ang anghel yun. Sabi ng dating bulag, sabi niya, oo, noon, talagang bulag ako. Tinulungan ako ng Allah. May taong pumunta dito at tinulungan ako. At itong kayamanan ko nandito sa akin ngayon, hindi ito akin, kundi galing ito kay Allah. So mga kapatid, ang makuha nating leksyon dito, ang leksyon, pupulatan natin ng leksyon, na dapat tayo ay maawain tayo sa kapwa. Kung may humihingi sa atin, kahit man tayo mahirap, magbigay tayo, basta mayroon tayong maibigay. Tulong tayo sa kapwa. Lalo na ngayon nga Ramadan. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, during the time of Ramadan, yung isa mo, magbigay ikaw, will be multiplied into 70 to 700. Up, ang Allah lang nakakaalam. 70 to 700. Ang ibig sabihin, kung magbasa ka ng Quran, 1 liter, mayroong 10 reward. Sa panahon ng Ramadan, times 70. Di, mayroon kang 10 times 10 times 70. 700. To 700. So, alif lam mim, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it's not one word but 3 letters. Ito ay 30 sa alif lam mim lang, 30 ang iyong ma-reward. In normal days, how about Ramadan? Dahil sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa panahon ng Ramadan, it will be multiplied into 70 to 700 and above. So maraming salamat mga kapatid. Tutulong tayo dahil sabay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinasabi na ang tao hindi marunong magbigay. Ang isang Muslim na hindi marunong magbigay, he owns a bad hands. So maraming salamat, paki-share na lang ho mga kapatid. Subhanakallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.